To deliver us the Word of God, she is our beloved coordinator in Barangay Tugatog. Let's give her a God bless you welcome, Dr. Annabel Oliva. Sige po, yun na po ba yung the best clap of praise sa ating Diyos na buhay? Praise the Lord! You are blessed, so much blessed by God. Ibigay natin yung pinaka-the best na papuri at palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. Ang Diyos ay tapat. Pwede po bang sabihin mo sa iyong katabi, you are so much blessed. Doon sa kabila, Amen. Alam mo ba, ikaw ay totoong pinagpala ng ating Diyos na buhay. Because God has a wonderful plan in your life. And this plan, He is determined to accomplish. Amen po ba? Itong napakagandang plano na ito ng Diyos para sa iyo ay gagawin at gagawin niya sa buhay mo. Amen? God deserves our highest praise. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Shall we bow down and pray? Ikaw lamang ang aming sinasamba, O Diyos. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka po naming pinasasalamatan. Salamat sapagkat mula sa kasalanan, kami iyong pinagpala. At naghanda ka na magandang bagay, dakilang bagay para sa bawat isa sa amin. Nagpapakumbaba po kami sa banal mong trono, O Diyos. Siyasatin mo ang aming mga puso, anumang kasalanan, karumihan, na nakikita mo, O Diyos, nagpapakumbaba kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagawa. At hayaan mo ang damit ng katwiran ng aming Panginoong Hesus ang siyang patuloy na makita mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Salamat sa kapatawarang iginawad mo na sa amin, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na maipapahayag ang iyong salita. Nakikita ko ang aking kaliitan, O Diyos, hiwalay at malayo po sa iyo, wala po akong magagawa. Pero tinatayuan ko ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangakong pagsama, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagbuhos ng iyong kapangyarihan sa lugar na ito, O Diyos, at sa lahat na makakapakinig ng iyong salita. Hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. I-anoint mo ang bawat salitang ipapahayag, O God, upang ang salitang ito'y matanim ng malalim sa aming mga puso. Nananampalataya kami, O Diyos, na meron kang dakilang bagay na gagawin sa aming mga buhay habang kami nakikinig ng iyong salita. Seryosong nagnanais na maranasan ang iyong kapangyarihan. Inaangkin po namin ang malakas mong pagkilos, O Diyos. At patuloy namin winawasak at tinatalian ang lahat ng gawa ng kaaway, distraction in the name of Jesus. And we let loose the Spirit of the living God in our midst right now. Father, we thank you and we bless you. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. As a concluding message po dun sa ating topic, theme for the month of October, sabi pong ganoon dito, Revival, a call to uphold the vision of a glorious church. Allow me to render to you the message na inilagay po ng Diyos sa aking puso. Ang sermon title po natin, Christ, the only answer in fulfilling the vision of a glorious church. Si Jesus lang ang sagot para magkaroon ng katuparan, ang vision, ang pangitain ng isang maluwalhating church in you and in me. Alam na natin, di po ba?
Ang church, hindi po ito yung building, kundi ang kalipunan ng mga tao na nananampalataya sa Panginoon. So ang church ay walang iba kundi ikaw at ako. Amen. So hindi natin ito i-claim para lang sa church ng JIL, kundi i-claim natin ito para sa iyo at sa akin personally. Amen po ba? Amen. So basahin po natin yung Ephesians chapter 5 verse 26, that He may sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Verse 27, that He might present her to Himself as a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Pag pinag-usapan yung salitang holiness, parang ang hirap, di po ba? Pero ang realidad, dapat nating ituon ang ating puso at ang ating kaisipan sa plano ng Diyos na pabanalin ikaw at ako. Kasi no exemption, walang exempted, walang makakapasok sa langit without holiness. Totoo, ikaw ay pinaging banal na ng Diyos nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang tawag doon, God's imputed holiness. Positional holiness. Wala ka pang ginagawa, banal ka na kasi ang Diyos na nagmay-ari na sa iyo ay walang iba kundi ang Diyos na banal, si Jesus. So dapat we should know the reality that you are holy. Yan. In the sight of God, banal ka na kasi pag-aari ka na ng Diyos na banal at walang pag-aari ang Diyos na marumi. Amen? So, ang tinutukoy po dito, ang sabi pong ganun dito, that we should be holy. Ibig sabihin, magiging banal pa lang. Ibig sabihin, ito ay progressive holiness. Ito yung bagay na gagawin ng Diyos sa tulong mo. Meron kang bahagi. Amen po ba? Ito yung sinasabi, yung topic natin, the vision. Sabi nga nun, God's vision handed over to Apostle Paul in the book of Ephesians is the same vision God gave to our spiritual father, Brother Eddie Villanueva. Basahin po natin. A glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Dalawa lamang po ang ating top points. Ang una pong puntos, the feature of a glorious church. At yung pangalawa ay yung the focus of the glorious church. Pero meron po tayong 100 subpoints. Ready po ba kayo? Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. So makikita po natin dito, hindi po inimbento ni Apostol Pablo ang vision na ito. Hindi rin po inimbento ni Brother Eddie ang vision na ito. Kundi ang vision na ito ay nasa puso ng Diyos. Ito yung intensyon ng Diyos kung bakit ikaw ay naligtas. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng iwasan ang topic patungkol sa holiness. Amen po ba? Dahil ito ang plano ng Diyos. Pero huwag kang mag-alala. The Bible declares that God has provided to us everything we need to accomplish His purpose. The only thing we need to do is to open our heart and open our mind and focus our vision na ito, yakapin po natin at mangyari ito sa ating mga buhay. Amen po ba? Ay parang isa na lang ang nag-amen. Amen. Tingnan po muna natin, the feature of a glorious church. Sabi pong ganon sa Merriam-Webster, pag sinabing glorious, ano po yung ibig sabihin? Marked by great beauty,
or splendor. Magnificent. Kahanga-hanga. Yan ang gusto ng Diyos na makita sa iyo at sa akin. Yung ganda hindi ng panglabas. Maaaring mag-ayos ka, okay, maganda ka ngayon. Wow, grabe. Pero kumusta ang iyong puso? Amen po ba? Kumusta yung nasa loob mo? Kung saan nakapaloob ang napakagandang itsura dahil sa ikaw ay nag-ayos ngayon. Amen po ba? Sabi ganon, the feature of a glorious church, makikita natin dito yung number 1, possess the beauty of God. Ito ay nagtataglay ng kagandahan ng Diyos. Paano ba nagiging maganda ang isang tao? Amen po ba? What makes a person beautiful? Hindi lang yan dahil lahi eh. Wala kang magagawa. Nasa genes po namin. Ay, amen po ba? Hindi po iyon. Amen po ba? What makes a person beautiful is the indwelling presence of God in your heart. Kaya ang unang ginawa ng Diyos na miracle sa buhay mo nung nadinig mo ang salita ng kaligtasan at nabuksan ang iyong puso at sinabi mong, oo nga, ako yan, makasalanan. Kailangan kita, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita sa puso ko. The first miracle that God did in your heart is giving you a new heart. To possess the beauty of God is to have a new heart. And you cannot have a new heart, hindi ka magkakaroon ng bagong puso kung wala si Kristo sa puso mo. Amen. Kailangan si Kristo inilagay mo sa sentro ng iyong puso na sinabi mong siya na ang maghahari sa buhay ko. Dahil sinabi mong siya ang maghahari sa buhay mo, pakikialaman ng Diyos ang puso mo. Amen. Yung maruming puso na yan, yung disobedient na puso na yan, yung matigas na puso na iyan, yung parati na lang magagalitin na puso na yan, yung selfish na puso na yan, pakikialaman yan ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart. Sabi pong ganun dito, and put a new spirit within you. I will take the heart of stone. Gaano katigas ang puso na yan? I will take it out of your flesh and give you a new heart. The Bible declares that if anyone receive Jesus in his heart, in her heart, God will change and give you a new heart. At ang dapat mong tandaan, I am what the Bible says I am. The just shall live by faith, sinabi ng Lord. Tanggapin mo, binibigyan ka ng Diyos ng bagong puso. The only thing you need to do is to receive it. Thank you, Lord, for I have a new heart. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, I have a new heart. I have an obedient heart. Amen. Declare it. Patinig mo sa demonyo. I have a new heart. A pure heart, a holy heart, because Christ dwells in my heart. Amen? The just shall live by faith. Amen po ba? You are what the Bible says you are. Merong time, sasabihin ng demonyo sa iyo, hindi, titiyan mo nga, ang yabang-yabang mo pa nga eh. Ang bilis mong mag-react pag napintasan ka. Ang sasabihin mo lang, Annabel, ikaw, yung pangalan mo, you have a new heart. Amen? Meron ka ng bagong puso, huwag kang mag-react, huwag kang OA. Amen ba? Pwede bang yun ang sasabihin natin kapag sinasuggest ng demonyong magalit ka, magyabang ka, mag-selfish ka, mainggit ka? Sasabihin mo, ide-declare mo, by faith, Annabel, o ikaw, yung pangalan mo, hoy, ikaw, you have a new heart. Wala na yan. Nilinis na yan ng Diyos. Reject all negative na ipapasok ng demonyo sa isip mo. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos.
Glory to God. That heart was washed by the blood of Jesus. Nilinis na yan ang banal na dugo ng ating Panginoon. At patuloy nalilinisin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. How much do you love the Word of God? Alam mo bang panglinis yan sa puso mo? Amen po ba? Kapag ang puso mo kapag ang salita ng Diyos nasa Biblia, wala pang epekto yan. Kapag iyan, minemeditate mo at nalagay na sa puso mo, kaya I am a new creation, nasa puso mo na siya. Kaya makikita mo, magmamanifest yung new creation in you. Hindi ka na yung dati. Amen po ba? How much do you love the Word of God? Kaya palang sabi ng Lord, meditate my Word day and night. I-meditate mo ang salita ko night and day para mabago yan, para mapalitan, matanggal yung dati, mapalitan ng bago. Amen po ba? Pangalawa, you are a new creation in Christ. Amen? The future of a glorious church has a new nature. Hindi basta nature na the very nature of God is in you. Amen po ba? Ano yung very nature ng Diyos? Holiness. Amen po ba? Love. Amen po ba? Forgiving. New nature. Ano yung new nature? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano yung sabi po dito? Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, the new things have all things have become new. Hallelujah. Thank you, Lord. Di ba? Bagong nilalang ka na, patay na yung dating ikaw na chismosa. Magagalitin, mayabang. Hindi na ikaw yon, patay na yon. Amen po ba? Ang sabi ng Biblia, you are what the Bible says you are. Huwag mong hayaang magbuhay. Merong time parang gumaganon sumisilip. Amen po ba? I-declare mo yung sinabi ng Diyos kung sino ka. Hindi na ako yan, I am a new creation in Christ. Kung papaano na ng palataya, kasi sino yung pinagaling dito ng Panginoon, matindi yung sakit, cancer. Diba? Meron bang pinagaling dito ng cancer, iba't ibang sakit, malala, sinabi ng doktor, wala nang hindi nagagaling. Ang asawa ko, ang sabi ng Diyos, ng doktor ay hindi nagagaling, hypothyroidism, lifetime na iinom ng gamot. Tapos yung gamot na iniinom niya, pwedeng makasira ng puso. Gara, pagagalingin yung hindi pagagalingin, kokontrolin yung hypothyroidism, pero sisirain ng puso. Di ba? Pero nung pinag-pray po namin siya, dineclare namin, imposible sa tao, pero posible lahat sa Diyos nung kinlaim po namin nangyari. Amen po ba? May pagkakaiba pa yan sa pagkiklaim ng bagong buhay sa Panginoon, na yung mga negatibong mong ugali, makikita mong binabago ng Diyos. Nung una ko pong itinuro to, sabi ko, kinakabahan ako, sabi ko, Lord. Alam niyo po, the next day, inatake ko ng demonyo na talagang gusto magalit. Parang Lord, ang hirap po, di po ba? Pero ang Kristiyano po ay nabubuhay sa pananampalataya. Kapag madidiscourage ka, madidepress ka kasi makikita mo, ang hina ko, ang layo ko dun sa tinuro ko. Amen po ba? Pero God is so good. Do not be discouraged kasi God will fulfill His promise. You need to live by faith and not by sight. Nung gumaling ang asawa ko, akala ko, imposible yun Di imposible rin pala na yung magagalitin, madaling mapikon na ako ay mabago ng Diyos. Amen po ba? I-declare ko lang, Lord, I am a new creation in Christ. Sinabi mo yan, aangkinin ko. Kaya dapat makita sa buhay ko. Ikaw man, di pa, dapat i-claim mo rin para makita sa buhay mo. Kasi we have no other option. Gusto ng Lord, glorious church Kaya we need to live by faith and we need to declare it. Amen po ba? Amen. So makita po natin dito, renewed mind. Yan. Puro panloob, di ba? Possess the beauty of God by having a renewed mind. Ano yung sabi dito sa Romans 12 verse 2, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pwede bang sabihin mo, I have the mind of Christ?
Merong conviction. I have the mind of Christ. Amen po ba? We need to claim what the Bible says you are. Amen? Meron akong kaisipan ni Kristo. Sa Ephesians 4 verse 23, parang hindi ko po nailagay dyan. And be renewed in the spirit of your mind on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Idamit daw po natin, isuot natin yung bagong ikaw pagkatao. Di ba? Nagpapaganda tayo sa harapan ng Diyos. Kailangan idamit natin ang bagong ikaw, ang bagong isipan. Hindi na yung makasariling kaisipan. Do not entertain evil thoughts, negative thoughts, doubtful thoughts. Yung mga kaisipan na nag-aalinlangan patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? And begin to meditate the Word of God. Kaya para may Joshua 1 verse 8 and 9, di po ba? Meditate my word day and night. Amen po ba? Huwag mong hahayaang mawaglit sa isip mo, sa puso mo, ang salita ng Diyos. Because this is the power of God that will transform your mind and your heart. Amen po ba? Pagkatapos na matransform ang puso, ang isipan, siguradong-sigurado matatransform ang buhay. Ang pang-apat, transformed life. The future of a glorious church can be seen, manifested. Makikita. Amen po. Makikita yung nabagong buhay sa bawat isa sa atin. Sinisa-isa dito, alam niyo po ba, nag-focus po ako sa Book of Ephesians, and the Book of Ephesians speak about the plan of God na isakatuparan ang glorious church in us. Amen po ba? Kaya maganda pag-aralan natin ang Book of Ephesians. Sabi pong ganun dito, inisa-isa ng Lord, inisa-isa ni Apostle Pablo, what a transformed look like. Sabi pong ganun dito, He walks in unity. Amen? Kung dati parati tayong nakakontra, amen po ba? Lalo na sa plano ng Diyos sa church, parati kang pabida, parati kang papansin. Amen po ba? No amen. Amen? Therefore, the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, Ephesians 4 verse 2, with all loneliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So makita natin, isang significant characteristic of a glorious church is the spirit of unity. Ang spirit of unity ay madidevelop if you have, mataas, malalim na pagmamahal sa puso. Kasi you consider more the person rather than the reasoning. Amen ba? Hindi ka nakafocus doon sa mga ideas mo sa buhay, kundi nakafocus ka, concern ka sa tao. Amen ba? At sa plano ng Diyos. Kaya hindi ka magdi-disagree. Hindi mo i-reject ang isa at tatanggapin ang isa. Amen po ba? Tatanggapin mo ng may pagmamahal kung sino man ang nakaposisyon. Amen po ba? Hindi ka palabida. Yung parati na lang siya ang tama. Meron bang ganon? Diba? So sabi pong ganon dito, characterized with the spirit of unity. He walks in the light. Inisa-isa po yan ni Apostle Paul sa Book of Ephesians. Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light. You are light in the Lord. Walk as the children of light. Amen ba? Mapagod ka ng mabuhay sa kadiliman, sa kasalanan. Amen po ba? Kundi hayaan mong ang buhay mo ay maliwanagan ng ating Diyos na buhay at hayaan mong sa liwanag na yung taglay, ang iba rin ay maliwanagan. Amen po ba? Yan. So sabi nga nun, walk in love. Sabi pong ganon, Ephesians 5
verse 2, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Mabuhay daw tayo sa pag-ibig. Ito yung mark, mga makikita natin sa isang taong nabubuhay na glorious. Amen ba? Walking towards the vision of a glorious life is determined by increasing love for God and for others. Amen po ba? Nag-i-increase ang pag-ibig natin sa kapwa. Kaya pag nasaktan ka, iniisip mo na lang, tinuturuan ako ng mas mataas na antas ng pagmamahal. Amen po ba? Tinuturuan ako ng Diyos ng mas mataas na pagtanggap, pagpapasensya at pangunawa. Amen po ba? Kakayanin po ba natin? Sakit na sakit ka, talaga naman nakaka-offend yung ginawa sa iyo. Talaga namang siniraan ka ng husto, di po ba? Masakit yun. Pero ang gusto ng Lord, magmahal ka. Amen po ba? So, sasabihin mo na lang, I am love. Amen po ba? I am patient. Ano yung 1 Corinthians 13? Love is patient, love is kind. Pwede mo bang sabihin si Annabel o yung pangalan mo? You are patient, you are kind. Ano pa ba yun? Diba? Declare mo yung love sa buhay mo. Amen. Kaya ang de-declare na natin, yung Word of God, i-declare natin mag-manifest sa buhay natin, ano yung mga katangian ng pag-ibig. Amen po ba? Ito yung nakita ko kay Stephen. He lived a glorious life. Kasi even at the end, dun sa end ng kanyang buhay, nakita yung glory sa kanya, napuspos ng pag-ibig dun sa mga taong bumabato sa kanya. Gaano kaya kalaki yung bato na ipinukul kay Stephen na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero yung puso niya nag-uumapaw sa pagmamahal. At ang nasabi niya, Father, forgive them. Katulad ng sinabi ni Jesus, for they do not know. Huwag mo na pong iano sa kanila ang kasalanang ito, Panginoon. Kasi nag-uumapaw ang pag-ibig. Pwede pa kaya? Amen? Tayo man, nais ng Diyos, mag-umapaw sa pag-ibig. Amen po ba? Yun yung mga katangiang nakikita sa isang taong nabubuhay patungo sa glorious church. Amen po ba? Wala na nag-amen. Kailangan mataas ang faith natin dito. Amen po ba? Amen. Pataasin natin ang ating faith. Amen po. Walk in wisdom. Hindi napapaisa sa naiisahan ng demonyo. Amen po ba? Sabi nga noon sa Ephesians 5, verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fool, but as wise. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Amen po ba? Huwag nating hayaang maloko tayo ng kaaway kasi maraming suggestion ang kaaway na ililigaw ka. Amen ba? Na ipapahama ka. Dapat maging matalino ka. Ang isang Kristiyanong nabubuhay towards glorious church, matalino yan. Amen. Hindi naiisihan ng kaaway. Bakit? Marunong yang manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Pangalawa, possess the beauty of God. Pangalawa, possess inner strength and power that comes from God. Hindi yan talunan. Nabubuhay yan ng matagumpay. A glorious church possess inner strength. Nakikita ang lakas na mula sa Diyos. He fight life's battle using God's power. Nilalabanan niya ang battles ng buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Ano yung mga bagay na nakikita mong madaling magpabagsak sa iyo bilang Kristiyano? Amen po ba? Gamitin mo ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen po ba? You have the power in you through your prayer. Amen? Daanin mo sa pagluhod ang bawat problema at pagsubok ng buhay. Ephesians 1 verse 3, sabi pong ganun dito, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us
with every spiritual blessing. Ibig sabihin, hindi ka kakapusin sa lahat ng pagpapalang kailangan mo para magtagumpay in the heavenly places. And what is the exceeding greatness of His power towards us who believe according to the working of His mighty power? Amen po ba? Exceeding greatness of His power in you. Amen? Can you imagine ano yung ibig sabihin ng salitang exceeding? Overflowing. Amen ba? In times of problem, you have overflowing power. Overflowing strength. Bakit minsan kinakapos? Bakit kaya? Baka nagkukulang sa meditation tsaka sa prayer. Amen po ba? Amen. Yun lang, yun napakahalagang bagay na dapat nating ginagawa. Busugin natin ang ating mga puso, ang ating isipan ng salita ng Diyos at patuloy tayong lumuhod sa presensya ng Panginoon. You have the power that comes from God. Tandaan mo, walang dahilan para matalo ka. You are victorious. You are more than victorious. You have all you need to become victorious. Amen po ba? Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So makita natin dito, strength in times of trials, peace even in adversity, kapayapaan maging sa dilubyo ng buhay. Amen po ba? Inner joy, receiving breakthroughs, enjoying God's overflowing blessing. Tayo madalas nakafocus dito overflowing blessing. Pero alam nyo ba, mag-focus ka dun sa una at yung flowing blessing, it will follow. Amen. Focus on the things which are very important and you will see and enjoy the overflowing blessing He installed for His people. Amen po ba? Amen. Sige po, isang the best clap of praise sa ating Diyos na buhay. Glory to God, glory to God. A glorious church is armed with full gear of God's armor. Paano ka pa matatalo? Amen ba? Lahat ng sandata na kailangan mo para magtagumpay, ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang kailangan lang gamitin mo. Ephesians 6 verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Amen po ba? You need to put on the full armor of God. Nasa iyo yan. Gamitin mo. Your word, the word of God, the word of God. Yan, nawala ako. Purihin ang Diyos, 10 minutes na lang daw po. Para magkukonklusyon na uli ako pero wag, natuto na ako. Nablangko ako Ano na nga yun? The word of God, that He may sanctify and cleanse her by the washing of water by the word. Yan. The word of God is powerful. Gamitin mo para pangdinis ng isip at ng puso mo. Amen po ba? The Holy Spirit, always invite the presence of the Holy Spirit. Sa Ephesians 1 verse 13, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen po ba? So sabi nga nun dito, these are the purifying agent provided by God. The purifying agent provided by God na dapat parati nating ginagamit. The blood of Jesus, the Word of God, the power of the Holy Spirit, our prayer, our faith in God. Amen po ba? So makikita natin sa 1 Peter 1, to elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit of obedience and sprinkling of the blood of Jesus, grace to you and peace be multiplied. Amen. Yung pong
pangatlong puntos, always applying the purifying agent provided by God. Amen po ba? So alam natin yan, the Word of God, the Holy Spirit, the blood of Jesus has the power to cleanse us. When the devil reminds you of your sin, sabihan mo lang siya, nabuhusan na yan at nalinis ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. There is no room for condemnation. Pag nagkasala ka, hingi ka ng tawad. Pray ka sa Lord. Amen po ba? Ask the Holy Spirit kapag ikaw ay feeling mo mahina ka at hindi mo kayang labanan ang tukso ng buhay. Lord, fill me with your mighty presence. Give me the strength that I need and apply it in your personal life by believing, declaring your faith in God. Natutuwa po ako kay Apostle Paul nung sinulat niya yung Book of Ephesians kasi yung unang salita binitiwan po niya doon sa mga taga-Epeso is a very powerful declaration. Amen po ba? Ano po yung sinabi niya? To the saint in Christ who are faithful. Amen. Amen. Powerful declaration ng pananampalatayang ang aklat ng Epeso, ang mananampalataya sa Epeso at ang lahat ng babasa ng aklat ng Epeso ay mga saint and faithful people of God. Doon pa lang, nananampalataya na siya. Dinideclare na niya. Amen po ba? So kung sasummarize natin itong feature of a glorious church, Tagalogin ko po, maganda, malakas, maingat. Amen po ba? Maganda, malakas, maingat. Yung tatlong puntos. Pasok po tayo doon sa pangalawang points. The focus of a glorious church. Sabi po ganon, ano yung glorious church? A glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the people of the world through teaching, preaching, living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. The focus of the glorious church is an active participation in sharing Jesus, who is the only answer to man's every need. Amen po ba? The importance of sharing Jesus. Anong ginagawa mo bilang Kristiyano? Living a glorious life. Hindi pwedeng wala kang ginagawa. Ang focus natin dapat is to share. Sabi, a glorious church evangelize. A glorious church disciples. Nagdi-disciple. Ang glorious church nagtuturo. A glorious church ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen po ba? The only answer to every man's problem, questions, and needs ay walang iba kundi si Jesus. Kaya dapat siya ay sinishare natin. Manifesting signs, wonders, and miracles. Amen ba? When you speak the word, miracle happen. Manampalataya ka, you were empowered by God. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na kapag ikaw ay mag-share ng salita ng Diyos, mananalangin sa mga may sakit, ang may sakit ay gagaling. Yung miracle na kailangan ng taong sinisharean mo ay magmamanifest sa kanyang buhay. Amen ba? Genuine desire to see people come to Jesus. Amen po ba? And when they heard it, they glorified the Lord and they said to him, "You see, brother, how many wonders and signs were done." Many myriad of Jews were there are who have believed, and they are all zealous for the law. The zealousness in sharing God's word. Amen po ba? Sa Acts 2 verse 43, sabi nga, then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Sa atin man. Amen po ba? Pangatlo, passionate sharing of the gospel of salvation to all. Ephesians 3 verse 7, of which I become a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of His power. Powerful sharing of God's word, fearless sharing of the word,
unstoppable sharing of the Word of God. Until you see people come to Jesus. Hanggang dapat hindi ka mapapakali kapag hindi ka siguradong totoo bang tumanggap na ito. Kailangan mag-grow ito. Kailangan mapalago ito. Kailangan maglingkod ito sa Panginoon. Kapag hindi mo siya nakikita sa ganung kalagayan, hindi ka titigil. Amen po ba? Patuloy mo siyang ipapanalangin, patuloy mo siyang tuturuan, patuloy mo siyang gagabayan para siya man ay maging disipulo rin ng ating Panginoon. Until you are able to present him or her to God as a glorious church. Amen ba? So sa conclusion po natin, the vision of a glorious church must be the focus of every Christian at this very hour. Nasaan ang focus natin sa panahon na ito? Minsan nililigaw tayo ng kaaway para hindi natin mapagtuunan ang pinakadakilang plano ng Diyos para sa atin. The vision of a glorious church must be the focus of every Christian at this very hour. The time is near, the rapture is real, we need to be ready. Kailangan po nating maging handa. Ephesians 5 verse 27, that He may present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkles or any such thing, but that He should be holy and without blemish. Ito po ang nais ng Diyos at ang gagawin ng Diyos at magpa-participate ito para maging mabilis na makita yung glorious church in us. Living out the full gospel of Christ means applying the Word of God in your everyday life, manifesting the beauty of God in us, possessing the beauty of God by living a holy and pure life, growing in love and faithfulness, sharing the love of God to all passionately. We need to think about it. We need to fervently ask God for it. Dapat hilingin natin sa Diyos. Dapat magkaroon ka ng desire. Huwag kang makantento sa kalagayan mo ngayon. Merong isang bagay na nais ng Diyos na huwag kang makontento. Amen po ba? At yun ay patungkol sa kalagayan mo towards glorious church. Amen po ba? We need to fervently ask God for it and make every effort. Gawin natin ang lahat ng ating magagawa. Meditate the Word of God, pray, worship, evangelize. Patuloy nating mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa, sumunod sa kalooban ng Diyos, at meron po siyang pangako. Amen po ba? Kaya mo bang isipin na ikaw ay lumalakad as a glorious church, holy, without blemish, without blame? Can you imagine it right now? Pwede bang i-imagine mo ang sarili mo as a holy church? Without blemish, without wrinkle, and without spot. Then this is God's message for you in Ephesians 3 verse 20. Now to Him who is able to immeasurably more than what you to do, immeasurably more than what you ask or imagine. Kaya mong i-imagine to live a holy life. Ibig sabihin, higit pa dyan ang kayang gawin ng Diyos. According to His power that is at work in you. Acknowledge the power of God in accomplishing His purpose in your life. Claim it by faith. Fervently desire for it. Hallelujah, Jesus. Sama-sama po tayong tumayo in the presence of the Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. This is your promise. Higit sa kaya naming isipin at hilingin ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. We pray, develop a glorious church within me. Pwede po bang panalangin natin ito sa Diyos? Hallelujah. Lord, develop a glorious church in me right now. Hallelujah. Shall we all arise? Itaas natin ang ating kamay in the presence of our God. A pure heart, that's what I long for. A heart
sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Lord. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Let us continue to worship our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pray fervently to God. Pray that God will develop a glorious church in you and in me. Hallelujah. Yes, oh God, this is the very prayer of our heart, oh God. Tingin mo ang panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Bombard heaven. Yes, kalampagin mo ang trono ng Diyos until God develop a glorious church in you. Hallelujah. Ito po ang panalangin ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, for you have your promise. You are more than able to do what you plan in our lives. We claim it in the mighty name of Jesus, a victorious and glorious church in us. In Jesus' mighty name, amen and amen.